Ayun, good morning. No? Eto nga, sa sobrang takot nito si Bongbong Marcos ay alam mo na may ginagawang mali no? Eto, panoorin natin to. Basta daw. Yung mga army na. Galing to ng north. Ayan, Ano to, napakahaba nitong convoy na to. Mga 10 bus yan. Ano kaya ang binabalak? At lumapag yung mga army sa north papunta dito sa Metro Manila. Abangan. Ay, gira na ba? Kailangan dyan daghag mga army? Isa man eh. Tanawa ko doon, daghan kahit mga army. Gusto ba? Napuno sila oh. Dini niya sa EDSA.咩話？癌細胞都可以餓得死？坊間一直流傳餓死癌細胞呢一個講法。Kapil. Ayun na nga, nag-deploy na ng sa sobrang takot nito si Bangag. Sa sobrang takot nitong si Bongbong Marcos, may biruin mo ba na sa September 21 pa yung peaceful rally, nagmo-mobilize na ng army. Saan ka naman nakakita ng army papunta ng Metro Manila? Usually, ang army dapat nagpupunta sa mga probinsya dahil nandun yung mga akala ko ba kayo mga sundalo mga professional, bakit takot na takot kayo sa taong bayan? Ba hindi nyo kaaway ang taong bayan? Bakit kailangan kayo mag-deploy niya si Bongbong Marcos ng sundalo sa September lang ngayon, September 14. I-deploy mo na yung parang parang praning na ba? Praning. Hindi naman natin gustong matanggal si Bongbong Marcos. Ang sinasabi lang natin, ako mismo personally, ang sinasabi ko lang, lipulin mo yung mga magnanakaw, hindi yung sa bagay, baka pag nilipol mo yung magnanakaw, baka masama ka. Hindi naman namin kailangan, hindi naman kami nagmamadali na ang gusto lang namin, nagnakaw na kayo ng 3 years, yun naman 3 years, pahintuin mo na. At ipakulong mo yung pisan mo. Pakulong yung pisan. Pakulong mo yung mga magnanakaw. Nangyayari kasi, ang tigas ng ulo mo, Bongbong. Nakita mo nang nagagalit yung taong bayan dyan sa pisan mo. Hindi ko alam nga, pauulitin ko na naman. Kung hindi mo alam na yung pisan mo ang pinuno ng mga sindikato dyan sa Kongreso, tanga ka, mag-resign ka na. Ngayon, kung alam mo na yan, kung alam mo naman, baka kasabwat ka. So, pinakamaganda niyan, ilaglag mo na yung pisan mo para hindi ka na madamay sa galit ng tao. Puro katarantaduhan ang ginagawa nyo. Isipin mo, naglabas kayo ng trust rating, pinakamataas kayong dalawa ni Tambaluslos. Galit na nga sa inyo tao. Wala na nga tiwala sa inyo.
Ang problema dito, ang kakapal ng mukha nitong propaganda ng akala mo tangan-tanga talaga yung mga Pilipino, no? Ewan ko sa'yo, pag ganyan ang lagi. Hindi malayo na mas malamang magaya ka nga sa iyong ama, no? Wag naman sana dahil hindi naman natin kailangan yung ganyan-ganyan. Ang kailangan lang natin. Kasi sa ayaw at sa gusto nyo naman na ang magiging presidente in fair election sa 2028 ay si Sara Duterte. Kaya nga ngayon pa lang ay gusto nyo nang ma-disqualify itong si Sara Duterte, no, by filing case at impeachment, kung ano-anong mga paninira ang ginagawa nyo, which is hindi naman kayo magtatagumpay. Ang payo ko na lang sa iyo, Mr. Bongbong Marcos, for the sake of the Filipino people at for the sake of you, for the sake of yourself, tigilan mo na yan. At total, kung nagkapera man kayo o hindi, at least kung papahintuin mo itong mga anong ito at ipapakasuhan mo itong mga kongresista na ito, at least baka sakaling makalimutan pa ng tao yung pagiging bangag mo. Kasi kawawa ka dito pagkatapos ng termino mo. Ang daming habol sa'yo. Kamukha ni Presidente Duterte, yun, hindi nga natin alam kung makakauwi pa ng buhay yung ating mahal na Presidente Duterte. But nevertheless, sabi nga niya, destiny, ganun talaga. Kaya lang, ang problema dito, ikaw yung gumagawa ng destiny mo, alam mo naman na meron na kayong record na napapatalsik kayo. At ako naman, hindi ko naman nihikayat yung tao na patalsikin ka. Pwede na siguro mag-resign ka kung hindi mo talaga kayang disiplinahin itong ano. Kasi yung ambisyon mo kasi, yung ambisyon kasi ng asawa mo na yung anak mo ang maging presidente sa susunod after Romualdez, kalimutan mo na. Kasi hindi naman mangyayari yun, mapapahamak lang kayo. Kasi hindi naman talaga mananalo yung pinsan mo. Kapag ka nagkaroon ng 2028 election at nandaya yung pinsan mo, dalawa kalaban nyo rito, kalaban nyo yung Dilawan, kalaban nyo yung DDS. Hindi makakalusot yung pinsan mo sa 2028. At yung gagawin yung parliamentary form of government, hindi rin magiging yung pinsan mo kasi aagawin din ang Dilawan yan Walang chance na maging, matagal ko nang sinasabi, ganito kasi yan. Kapag tayo naging parliamentary form of government, ang iniisip ni Romualdez, siya yung magiging prime minister. Of course, magiging prime minister ka for a while, siguro for, sabihin mo na, less than 1 year. Pero after that, aagawin din sa'yo ng Dilawan yan, sapagkat magkagalit naman talaga kayo ng Dilawan Never kayo magkakasundo. May-eliminate nyo lang sa parliamentary form of government is yung mga Duterte. At hindi pa kayo nakakasiguro doon. Ang laging mananalo dyan kapag ginawa yung parliamentary form of government yung bansa natin, ang mananalo pa rin dyan, mga Dilawan. Kasi karamihan ng mga oligarko at karamihan ng mga kongresista dyan ay magnanakaw at maraming pera yung mga oligarko at maraming negosyo na pro-protection. So, yung mga oligarko na yan, hindi magtitiwala kay Martin Romualdez na maging prime minister sapagkat alam nilang magnanakaw si Romualdez at sakim. So, paano magtitiwala ngayon yung magnanakaw sa kapwa magnanakaw? So, mangyayari niyan, magiging Dilawan, yung mga Dilawan ngayon ang magiging prime minister dahil yung mga yan naman mga Dilawan wala namang kaalyado dyan yung mga Marcos at Romualdez na mga politiko, wala silang kaalyado. Ngayon pagka sa presidential form of government, wala rin naman botante itong si Romualdez. Ang may botante lang dyan
pangalawa yung Dilawan, at yung number 1 ay yung mga Duterte. So parating ang maglalaban dyan, Duterte at Dilawan. So kaya nga kung titingnan nyo, very eager itong Dilawan na nasira. Kita nyo nga yung isang Dilawan na kongresistang kulot dyan, si Sara Duterte palang binabanata, samantalang ang usapan ay yung bilyong-bilyong flood control. Kasi nga, ang kalaban nila, ang maglalaban talaga in fair and honest election ay Duterte at Dilawan, hindi Duterte at Romualdez. Romualdez, simulat sa pool, nakikipaglaban na sa mga Duterte. Sa paanong paraan. Ang pakikipaglaban ni Romualdez is eliminating Sara Duterte sa 2028 election. Yun yung kanyang pakikipaglaban. Pero pagdating ng 2028, definitely, at nakakandidato si Sara Duterte, talo na ito si Tambaluslos. Itong Dilawan na ito, talo na rin ito. Diba? Kasi nga, mas marami yung botante ng DDS kaysa dito. Kahit pagsamahin mo nga yung botante ng Dilawan at ng Romualdez at Marcos, ay talo pa rin itong Dilawan at mga Marcos. Ilan ang botante ng DDS? Tingnan nyo last election, sinong number 1? 20 million plus. Hindi ko alam kung 27. Ilan lang sila. Di ba? So definitely talagang itutuloy nila itong ginagawa nilang panglililang na ito, no? Kaya lang ang problema kasi, Mr. President, dahil sa ambisyon nyo, ambisyon ito si Romualdez, nagkakaroon ng malawakang nakawan, daang-daang bilyon. So palagay ko, dito pa lang hindi ka na makakalusot. Sapagkat yung ginagawa nyong investigasyon ay wala namang malinaw na mapaparusahan itong mga kongresista. Ang tinatarget nyo lang dito ay yung mga kontratista, which is mali. Sabi nung isang, hindi ko lang kung sininapanood ko, itong si Terry Ridon, ang sinasabi niya rito, hindi raw pwedeng maging state witness itong si Diskaya, kasi daw ang state witness is yung less guilty o yung maliit lang ang kasalanan. Tanong ko naman dito kay Terry Ridon, sino ngayon ang pwedeng maging witness? So kung walang magiging witness dito, walang mapaparusahan dito. Kala ko ba gusto nyo mahuli yung pinuno o yung pinuno ng sindikato ng pagnanakaw? Ang pwede lang magturo dito ay mga kontraktor na hindi lang si Diskaya. Yung ibang kontraktor, pwede pa rin silang magturo. Sa apat na parte ng nakawan na yan. Kasi kaya ko sinabing apat. Kontraktor, DPWH, yung mga kongresista, at saka yung amo ng kongresista na si Tambaluslos. O sa apat na yan, sino magtitistigo dyan? Sino ang credible na maging state witness dyan? Yung kongresista ba? Si Romualdez ba? O yung DPWH? Definitely, yung kontraktor lang ang pwedeng kasi yung kontraktor ang pinakamaliit ang kasalanan dyan. Hindi natin pinag-uusapan kung malaki o maliit yung nanakaw. Kasi ang problema sa inyo, ganito kasi yan Ako, hindi ako abogado. Kailangan titingnan mo kung sino yung pinakamaliit ang partisipasyon. Or halimbawa, yung isang sindikato hindi tatakbo kung wala yung isa. Or ang isang sindikato tatakbo kahit wala yung isa. Halimbawa, ako, kongresista ako, may pondo ako 100 bilyon, gusto kong nakawin. Ipaparking ko ngayon sa DPWH. Kasabot ko ngayon yung DPWH. Pag ba umayaw yung DPWH na yun, hindi na matutuloy. Matutuloy pa rin. Kukuha lang ako ng iba. Pero kung umayaw yung kongresista, matutuloy ba yung pagnanakaw ng DPWH? Hindi. Kasi wala siyang nanakawin dahil pondo ng kongresista. Napunta tayo sa kontraktor.
kung yung contractor ba ay umayaw, halimbawa, nagkasundo na ngayon yung congressman at yung DPWH kukuha ng contractor. Kung umayaw ba yung contractor, hindi na matutuloy yung pagnanakaw ng Kongreso at ng DPWH, matutuloy pa rin. Halimbawa, umayaw si Diskaya, hindi na ba matutuloy? Matutuloy kasi kukuha lang ng ibang contractor yun eh. Ang ibig ko sabihin dito, itong contractor, pwede mong palitan ng kahit sino ito. Kung ayaw ni Diskaya, kukuha lang ng Wawaw yan. Parang ganon, example lang. O ayaw mo Diskaya, o si Wawaw ang kukunin ko. Kung ayaw ni Wawaw, kukuha ng iba. Pero, kung itong halimbawa si Diskaya, pwede ba itong umayaw sa kongresista? Hindi. Kasi nasa kongresista yung pondo eh. So, sino ngayon ang pinakamalaki ang partisipasyon dito? Itong kongresista at itong DPWH. Hindi pwede kasi kung halimbawa yung DPWH nagkasundo yung kongresista, ayaw ngayon nung contractor do sa DPWH, hindi po pwede yun. Pag umayaw yung kontratista do sa yung DPWH sa kontratista, halimbawa DPWH ayaw niya kay Diskaya, hindi ba matutuloy yung nakawan? Matutuloy, kukuha nga ng iba yun eh. So, ang pinakamaliit ng partisipasyon dito ay yung contractor. Kasi ang sinasabi nyo rito, yung, kasi ang gusto nyo palabasin dito, dahil maraming kayamanan pinakikita ito si Diskaya, para sila yung pinakamalakihang partisipasyon. Ang sinasabi ko dito, bilang isang ordinaryong mamamayan, hindi yung kung magkano yung nanakaw. Kung pag-uusapan yung nanakaw, mas malaki siyempre yung kongresista. Ang sinasabi ko dito, kung matutuloy ba yung isang nakawan, kung halimbawang wala yung kongresista, hindi matutuloy yan dahil yung pera ng kongresistang inallocate, yun ang nanakawin. Ngayon, kung wala ba ito si Diskaya, matutuloy ba yung nakawan? Matutuloy yan. Kasi hindi naman niya pera, pwede siyang palitan. Pwede mong palitan yung contractor, pero hindi mo pwede palitan yung kongresista. O sino ngayon ang mas maliit ang partisipasyon sa apat na ito? Siyempre itong kontratista. Dahil ito, anytime pwede mong palitan ito ng ibang kontratista, pero yung kongresista, hindi mo pwede palitan. Sa kanila yung pondo eh. Ano sasabihin mga intereri doon? Na hindi na ito'y hindi less guilty. Maaaring sa dami ng kontratang pinasok nito, marami na itong kinita. Pero bawat kontratang pinapasok nito, kung kumikita itong si Diskaya ng 1 bilyon, itong mga kongresista na ito, baka 5 bilyon ang kinikita. So kahit paano pagbalik-baliktarin mo, mas malaki ang partisipasyon ng mga kongresista at DPWH. Pinakamaliit yung kontratista kasi pwede silang palitan eh. Pero yung kongresista, hindi mo pwedeng palitan. Alam nga naman yung DPWH ang gawin mong state witness niyan. Siya yung pangalawa sa pinakamalaking partisipasyon. Dahil pwedeng magkasundo yung kongresista at saka itong si DPWH, kung ayaw nila kay Diskaya, pwede silang kumuha ng iba. Disposable, any contractor is disposable sa kanila. Kung hindi sila susunod sa gusto nila, papalitan lang sila. Pero kung itong contractor ang hindi pumayag doon sa gusto nila, halimbawa, sabi ni Diskaya, ayaw naman namin sumunod dyan, napipilitan lang kami kasi baka hindi kami bayaran, hindi kami. Ibig sabihin, walang halaga yung itong kontratista na ito. Siyempre, yung kontratista gustong kumita, pumapayag na. Pero, kasi kung hindi sila papayag, bibigay lang sa iba yun. Or kung nasa kanila na't nanalo sila, hindi lang sila babayaran. Sino ngayon ang sinasabi mo terror doon? Bobo nga. Tangina. Naka.